Hello, kamusta tayong lahat? I'm grateful to the Almighty Father for His loving kindness, and we can talk to Him anywhere. We can pray to our Father anywhere, and we will use the name of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. And Jesus Christ taught us how to pray. Ibinigay sa atin ni Jesus Christ, diba? Dito sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Our Father in heaven, hallowed be your name. So, umpisa, pupurihin natin si Almighty Father. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yung masunod ay ang kagustuhan mo dito sa lupa, pati na sa langit. Yung kagustuhan mo, Almighty Father, ang masunod. Give us this day our daily bread. Yung pangangailangan namin sa araw-araw, Almighty Father. Tulungan mo kami. Our daily bread. And forgive us our debts. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Dahil everyday, nagkakasala tayo. Nakakaisip tayo ng mga masasama. Kaya, everyday, hingi tayo ng kapatawaran sa tatay natin as we forgive our debtors. At, syempre, yung mga nagkakasala sa atin, papatawarin din natin. Hindi tayo pwedeng lumapit sa tatay natin na hindi natin pinapatawad yung mga nagkasala sa atin. Hindi tayo pwedeng mang-away ng tao. Kung sasabihin natin na mahal natin si Almighty Father, pero nang-aaway tayo ng tao, nakikipagdebate tayo, gusto ba ni Almighty Father yon? Hindi gusto ni Almighty Father yon. Tuloy natin, no? And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Ilayo mo kami sa mga temptations, Almighty Father. At mapagwagian namin ang mga bagay sa mundo na to. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Amen means, so be it. Or truly. No? Yun ibig sabihin ng amen. So, sa umpisa, pinuri si Almighty Father. And then, sa last part ng prayer, pinuri uli si Almighty Father. Dahil ang tatay natin is worthy to be praised and adored. For He is good. Kaya dito makikita natin sa prayer na tinuro sa atin ni Jesus Christ na magpapakumbaba tayo sa tatay natin. So pag magpapakumbaba tayo sa tatay natin, hingin natin yung mga pangangailangan natin sa tatay natin. At patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. So, kung meron kayong mga hatred sa heart ninyo, tapos nagpe-pray kayo kay Almighty Father, paano mo masasabing mahal mo si Almighty Father kung may hatred ka sa heart mo? Give it all to Jesus para ma-heal tayo. Dahil yung mga hatred and negative emotions, lahat ng yun, it's because of our transgressions, our weakness. Paano natin mapagtatagumpayan yun? Through Jesus Christ, because Jesus Christ is our strength. Victorious si Jesus Christ. So tayo victorious din. Yung mga tao na nauna sa atin, nagtiwala kay Almighty Father, nagtiwala kay Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Victorious sila. At tayo, victorious din. So last time, we read 1 Samuel chapter 29 and 1 Samuel chapter 30. This is 1 Samuel chapter 29. The Philistines rejected David. Hindi ang Philistines ang nag-reject kay David.
Akala lang ng mga Philistines, decision nila na nireject nila si David. Pero, ang gumawa ng way na yon para i-reject ng mga Philistines si David ay si Almighty Father. Dahil si David, siya ang King of Israel. Hindi pwedeng maging kalaban niya ang mga Israelites, tapos siya ngayon ang magre-reign as king, kasama niya yung mga Philistines. Pero bakit siya napunta sa mga Philistines? Dahil the Almighty Father protected David. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Lord, bakit nandito ako? Ganun din si David. Lord, di ba kaaway ko ang mga Philistines? Di ba si Goliath, siya yung champion ng Gath? Ngayon, nakatira ako sa Gath, kay Achish. Anong nangyari, Almighty Father? May mga tanong din si David na ganon. Almighty Father, you anointed me as king of Israel. Tapos nandito ako ngayon sa land of the Philistines. Tapos ngayon isasama ako ni Achish para makipaglaban sa mga Israelites. Ano ang gagawin ko, Almighty Father? So nagkakaroon ng dilema. Tayo rin ganun din, araw-araw. Pero sino ang umaayos lahat ng gulo ng buhay natin? Si Almighty Father. Magtitiwala tayo sa tatay natin. Ano lang ang gagawin natin? We must obey our Father. Seek His will. Be humble. Gaya ni David, humble si David. Lahat gusto niyang tulungan. Lahat yung isinasali niya. Yun ang pagkakaiba niya kay Saul. Si Saul gusto niyang swapangin. Gumawa siya ng kanyang sariling monument. Si David, ano ang ginawa niya? Gusto niyang isali lahat ng mga kasama niya. Hindi niya iniisip na ako ang nakapatay kay Goliath. Dapat mataas ang tingin niyo sa akin. Hindi ganon si David. Nagpakumbaba siya. At nirespeto niya yung mga tao. Si Nabal, nirespeto niya. Pero si Nabal naman ay binastos siya. No? Kaya si Almighty Father ngayon, ang gumante para kay David. Anong nangyari kay Nabal? Na-stroke si Nabal. No? At yung mga kayamanan ni Nabal, hindi niya napakinabangan. Yung greediness niya, baliwala. Dahil dumating tayo sa mundo na to na wala tayong daladala, at aalis tayo na wala tayong daladala. Dahil kahit ang katawan natin, hindi atin. Yung soul natin, hindi atin. Hindi tayo nag-create ng soul natin. Wala tayong create. Kahit isa. So, sino ang powerful? Si Almighty Father. Susundin natin yung tatay natin. Hindi inalaw ni Almighty Father na i-betray ni David ang kanyang mga brethren, yung kanyang mga fellow Israelites, dahil si David anointed by the Holy God as King of Israel. Dito sa 1 Samuel chapter 30, so tapos na yung gano'n na problema ni David, no? Na may dilema siya kung paano lalabanan ba niya yung mga Israelites, tapos yung mga Philistines ba ang kakampi niya, paano so natapos na yung ganun na dilema sa buhay niya, so okay na siya. Tapos dito naman sa 1 Samuel chapter 30, meron na namang isang problema dumating sa buhay ni David. Gusto siyang batuhin ng bato ng kanyang mga kasama because the Amalekites invaded Ziklag. So tayo rin ganon, sunod-sunod sa buhay natin, mga problema. Hindi matapos. Ganon din si David, hindi rin matapos. Kaya nga itong ang Bible, it's a testimony of the people who trusted the Holy God. Hindi rin matapos. Pero anong ginawa ni David? Yung mga kasama niya, nag-iyakan na. Gusto na siyang patayin. Pero si David, ano ang ginawa niya?
si David strengthened himself in the Lord his God. Nagtiwala si David kay Almighty Father. Yun ang difference niya kay King Saul. So, ang laki no, ng agwat ni Saul at saka ni David. Kahit na pareho sila ng pinanggalingan. Dahil itong si David, siya yung pinakabata sa magkakapatid, di ba? Na tagapag-alaga ng mga sheep. Si Saul naman, ano naman ang kanyang ranggo bago siya maging king? Siya ang naghanap ng donkey ng kanyang tatay. Inutusan siya. So, sila pareho utos-utusan ng kanilang mga magulang. Pareho sila ng estado sa buhay bago sila maging king. Ang pagkakaiba nga lang, si Saul, inabuso niya ang kanyang power. Si David, he trusted in the Holy God. Hindi siya nagtatanim ng galit sa kanyang puso. Si David. Kahit ilang beses na siyang patayin or tinangka na patayin ni King Saul, hindi siya galit kay King Saul. Tingin pa rin niya ay anointed by the Holy Father, si Saul. Tinatawag pa niya na Father, no? Si King Saul. Pero si Saul naman, hindi naman niya mabanggit ang pangalan ni David. Ang sabi lang niya, son of Jesse. Dahil nga sa sobrang inggit. Pag inggit, dumadami yung kasalanan. Hanggang sa dumating yung point, napapatay na niya si David. At sa sobrang takot niya, ni Saul, nag-seek siya ng help ng isang medium. Alam natin medium, no? Hindi small, large, kundi medium. Isang spiritists, ganon. Na yun ay abomination in the eyes of the Holy Father. At saka dito sa 1 Samuel chapter 30, natalo nila yung mga Amalekites at meron silang mga plunder. Maliban pa sa mga ninakaw sa kanila ng mga Amalekites, meron pa silang plunder na galing pa sa iba pang mga ninakawan ng mga Amalekites. So ano ang ginawa ni David sa mga plunder na yon? Hindi niya inangkin, akin lahat ito, ako ang nag-lead sa inyo, akin lahat. Hindi ganun si David. Ano ang ginawa niya? Yung mga naiwan na tao sa Brook of Bezor, binigyan niya ng parte. Na-recover ni David lahat because of the Almighty Father. At binigyan niya ng parte, pati na rin yung elders of Judah, pati na rin yung mga kanyang mga kaibigan, pati na rin yung mga tao sa Bethel, pati na rin yung mga tao sa Ramoth, Jatir, Arwer, Sipmoth, Estemoa, Rakal, Orekal, Jerahmeelites, cities of the Kenites, Horma, Chorazan or Borashan, Atach, Hebron, at kung saan napapadaan or naglalagi or nag-i-stay si David, lahat binibigyan niya. So iba siya compared kay Saul. Tumutulong siya sa kapwa-tao niya. So bakit napili ni Almighty Father ang tribe of Judah? Nasa Judges chapter 1, napili ni Almighty Father ang tribe of Judah, na dun manggaling ang lineage na panggagalingan ni Jesus. Dahil yung tribe of Judah, anong ginawa nila?
Sabi niya sa kapatid niya kay Simeon, tutulungan kita, tulungan mo rin ako, magtulungan tayo para to drive out the inhabitants dun sa land natin. So nagtulungan. Yun ang sinabi ng tribe of Judah sa tribe of Simeon. Natuwa si Almighty Father. Ibig sabihin, magtulungan ang magkapatid. Yun ang gusto ni Almighty Father. Hindi mag-away, hindi magkompetensya. Dito, si David, tinutulungan niya yung mga tao. Kaya nga, di ba, ang utos ni Almighty Father sa atin, mahalin siya, irespeto siya. With all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength, lahat-lahat. At ano pa, yung isa pang commandment, love your neighbor as you love yourself. Ganon din ang ginawa ni David, ganon din ang ginawa ng tribe of Judah. Tulungan. Nagkakaintindihan na tayo. Sino bang kausap ko? Nagtutulungan. Hindi magpapagalingan, hindi makikipagkompetensya, hindi makikipagdebate. Peace-loving. Dapat tayo, gaya ni Jesus Christ. At dapat mana tayo sa tatay natin. Sino ba ang tatay natin? Si Almighty Father. Baka sabihin niyo, bakit inaalaw ni Almighty Father na magkaroon ng mga battle or war against the Amalekites, against the Hittites, against the Philistines? Dahil nga yung mga tribe na yon, hindi sila sumusunod sa tama. Naligaw sila ng landas. Sumasamba sila sa ibang Diyos. So, kailangan ma-annihilate, matanggal, mawala, para mawala ang wickedness. So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 31. This is the last chapter of 1 Samuel. Now the Philistines fought against Israel. And the men of Israel fled from before the Philistines and fell slain on Mount Gilboa. So ito na si King Saul and his sons and the Israelites. Hindi nila kasama si Almighty Father. At alam natin na sila ay matatalo. No? Sa 1 Samuel chapter 28 ba yun? Na sila ay matatalo at mapapatay dito si King Saul. Ulitin natin, no? Now the Philistines fought against Israel. So nagkaroon ng war or laban or battle. And the men of Israel fled from before the Philistines. Nagtakbuhan na yung mga Israelites or men of valor of Israel. Kasi nga, talo na sila. And fell slain on Mount Gilboa. So, namatay. Sa Mount Gilboa, yung Mount Gilboa, ito ay isang malapit sa spring, hot spring. Dahil meron dong fault line. Tapos yung fault line na yon, nakakonekta yon sa volcano. Kaya merong hot spring, kaya tawag doon ay Mount Gilboa. Verse 2. Then the Philistines followed hard after Saul and his sons. Yung mga Philistines, hinabol nila si Saul, pati ng kanyang mga anak. And the Philistines killed Jonathan. So si Jonathan, yung best friend ni David, Abinadab, and Malchishua, Saul's sons. 3 anak ni Saul ang namatay. So 5 ang anak ni Saul, di ba? 2 babae, 3 lalaki. Namatay ang kanyang 3 lalaking anak. Verse 3, and the battle became fierce against Saul. The archers hit him, and he was severely wounded by the archers.
yung bow and arrow, pana, tinamaan siya. Pero buhay pa siya kahit na tinamaan, pero he was severely wounded. Verse 4, then Saul said to his armor bearer, meron siyang assistant, tagadala ng kanyang mga armor. So bata pa to, no, yung armor bearer. At yun yung pag may lumalapit kay Saul na kalaban, syempre mangunguna muna yung armor bearer, no? Tinutulungan niya si Saul sa pakikipaglaban. Then Saul said to his armor bearer, draw your sword, kunin mo ang sword mo, and thrust me through with it. Saksakin mo ako ng sword mo. Tusukin mo ako. Thrust me through with it. Lest these uncircumcised men, no? Kasi uncircumcised yung mga Philistines, men come and thrust me through and torture or abuse me. Kasi, pag dumating itong mga uncircumcised men na to, paglalaroan nila ako, ito-torture nila ako, aabusuhin nila ako, bago nila ako patayin. But his armor bearer would not. So, ayaw siyang saksakin ng kanyang armor bearer. So, Israelite din yung armor bearer niya, no? For he was greatly afraid. Takot siya dahil king yun eh. Ba't niya papatayin yung king? Kahit na nasugatan, hindi niya papatayin. Verse 5, and when his armor bearer saw that Saul was dead, he also fell on his sword and died with him. So dito sa bago mag verse 5, for he was greatly afraid. Therefore, Saul took a sword and fell on it. Bago mamatay yung kanyang armor bearer, ang ginawa ni Saul, kumuha siya ng kanyang sword. At hinulog niya ang kanyang sarili sa sword. Fell on it. So nakatayo siya. Siyempre yung sword mahaba yon, fell on it. Paano niya sasaksakin yung sarili niya? So yung dulo ng sword, ibinaba niya sa ground. Yung pinakahawakan ng sword, nasa ground. Tapos yung pinaka-pointed part ng sword, inilagay niya sa kanyang sarili. Itinama niya sa kanyang sarili. Tapos, ibinagsak niya yung sarili niya. Fell on it. So, nagpakamatay si Saul. So, si Saul, alam natin may depression siya, no? So, ito yung unang nabasa natin sa Bible na isang tao who took his own life. Si Saul. Siya rin yung may depression. Napaka-tragic ng kanyang ending. Maganda yung kanyang pagkakatawag, di ba? Ni Almighty Father sa kanyang tinawag siya. Naghanap siya ng donkey. Tapos, ang ending ng kanyang buhay, nagpakamatay siya. Kahit ba na meron siyang sugat, bakit niya papatayin ang kanyang sarili? No? Verse 5, and when his armor bearer saw that Saul was dead, nakita niya, patay na daw si Saul, he also fell on his sword and died with him. So, same siya ng ginawa ni Saul. Kinuha niya yung kanyang sariling sword at nagpakamatay na rin siya. Itinusok niya sa ground yung kanyang sword, yung pinaka-handle, tapos yung pointed part, syempre nasa kanyang dibdib. And he fell on his sword and died with him. Verse 6. So Saul, his 3 sons, his armor bearer, and all his men died together that same day. Iisang araw, gaya ng sinabi ni Samuel na pati na ang kanyang mga anak ay mamamatay. No?
Pero, akala lang ng armor bearer ni Saul, napatay na si Saul. Pero buhay pa siya. Kasi, kung i-check natin dito sa 2 Samuel chapter 1, i-check lang natin, 2 Samuel chapter 1, verse 8. Buhay pa si Saul. Kahit na sinaksak niya na yung sarili niya, kahit na siya ay wounded by the arrow. So, dalawa na ang sugat niya. Wounded na siya ng arrow, tapos sinaksak pa niya yung sarili niya. He fell on his sword. Dito sa verse 6 of 2 Samuel chapter 1, verse 6, basahin muna natin. Then the young man who told him said, As I happened by chance to be on Mount Gilboa, there was Saul leaning on his spear, and indeed the chariots and horsemen followed hard after him. Now when he looked behind him, he saw me, and called to me, and answered, Here I am. And he said to me, Who are you? So I answered him, I am an Amalekite. He said to me again, Please stand over me and kill me, for anguish has come upon me, but my life still remains in me. Buhay pa ako. Hirap na ako. Tumayo ka sa akin, sa tabi ko, at patayin mo na ako. Sabi ni Saul sa isang Amalekite. So, ituloy muna natin. So, I stood over him and killed him. So, ang pumatay kay Saul ay isang Amalekite. Kahit na nagpakamatay si Saul, hindi pa siya namatay. Sobrang pagpapahirap, di ba? Yun ang kanyang na-experience. Bakit sa sobrang nahirapan? So I stood over him and killed him because I was sure that he could not live after he had fallen. And I took the crown that was on his head and the bracelet that was on his arm and have brought them here to my Lord. So ang nakapatay kay Saul, kahit na nagpakamatay si Saul, ay isang Amalekite. Dahil hindi na mabubuhay si Saul, so naawa na rin tong Amalekite, papatayin na rin niya, Dahil hindi na mabubuhay Gusto lang ni Saul na matapos na yung kanyang paghihirap. So, ganoon ang ginawa ni Almighty Father na magpapahirap kay Saul. So, dito sa 1 Samuel chapter 31, sabi dito, yung armor bearer, akala nung armor bearer, napatay na siya. So, mas nauna pang namatay yung armor bearer kumpara kay Saul. So, balik na tayo dito sa 1 Samuel chapter 31. And when the men of Israel who were on the other side of the valley and those who were on the other side of the Jordan saw that the men of Israel had fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities and fled. And the Philistines came and dwelt in them. So, nandun na sila, umalis na yung mga Israelites, nagtakbuhan na. Kasi nakita na nila, hindi nila alam na buhay pa si Saul, pero nakita nila kasi masama yung tama ni Saul. Tapos yung mga anak, wala na. Iniwan nila yung city at sila ay nagtakbuhan na. Verse 8, So it happened the next day when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his 3 sons fallen on Mount Gilboa. So itong verse 8, nakita ng Philistines, patay na si Saul at saka yung kanyang 3 sons. Bakit nakita nila na patay na si Saul? Kasi nga, dito sa 2 Samuel chapter 1, ang pumatay sa kanya ay isang Amalekites. Naawa na yung Amalekites kay Saul dahil hindi rin naman siya mabubuhay. So, dito sa may chapter 31 ng 1 Samuel, verse 8, tapos na ditong patayin ng isang Amalekite si Saul. So, nakita nila, wala na talagang buhay si Saul tsaka yung kanyang 3 anak. Verse 9, And they cut off his head. Di ba gwapo si Saul? Pinakamatangkad, pinakagwapo sa buong Israel. Pero ano nangyari sa kanya? They cut off his head. Pinutol yung kanyang ulo. Beheaded. And stripped off his armor. Tinanggal yung kanyang mga
armor, no? And sent word throughout the land of the Philistines. So, ipinagbakaingay. So, ang kasama dito, mga Philistines. So, dito dapat sa battle na to, kasali si David. Dahil, alam natin na mga Philistines na to ay mga Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath, and Gaza. So, yung mga kings, kita nila. Pati na rin si Achish, no? Kasama siya dito. Sinave ni Almighty Father, si David, para hindi niya masaktan ang kanyang mga fellow Israelites. Tuloy natin, ano? Verse 9, they cut off his head and stripped off his armor and sent word throughout the land of the Philistines to proclaim it in the temple of their idols and among the people. Para ipagmakaingay nila, ipagyabang nila na napatay nila si Saul, pati na yung mga anak, at sila ay nanalo against the Israelites. Pero kung kasama si David ng mga Israelites, kung kasama ni Saul si David, hindi sila matatalo. Pero dahil sa mayabang itong si Saul, galit siya kay David, kaya natalo sila. Dahil he was holding grudges, envious, jealous of David. So, anong nangyari sa kanya? Napahamak siya. Hindi lang siyang napahamak, maraming mga Israelites ang napahamak dahil sa kanya, at pati na rin damay ang kanyang mga anak. So tayo, pag nagkaroon tayo ng grudges, hindi lang tayo ang apektado. Maraming apektado. Akala natin tayo lang apektado. Hindi. Damay-damay tayo. Hindi lang natin alam, hindi lang tayo aware dahil tayo ay nabubulag ng ating dark hearts. Hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Kaya sino ngayon na nag-celebrate? Ang nag-celebrate yung mga kaaway, yung mga Philistines. Verse 10, then they put his armor in the temple of the Ashtoreths. Alam natin yung mga Ashtoreths, ito ay mga si Ishtar. Esther, Easter, Isis, Ashtar, no? And they fastened his body to the wall of Beth-shan. Body na lang ang idinikit nila sa wall ng Beth-shan. Dahil yung ulo, pinugot na nila. So, walang ulo. Yung inilagay nila sa wall ng Beth-shan. Hindi na alam kung saan napunta yung ulo ni Saul. Gwapo pa man din, no? So, yung katawan na lang ang natira. Dinikit sa wall. Paano na idikit sa wall to? Ipinako. Inilagay ng mga matutulis na bagay para maidikit sa wall. Parang picture frame lang, ano? Parang ipinagmamalaki nila. Ito si Saul. Di ba? Tangkad niya. Pero tinan mo, napagtatalo natin siya, di ba? Yun ang sabi ng mga Philistines. Verse 11, now when the inhabitants of Jabesh Gilead heard what the Philistines had done to Saul, all the valiant men arose. So, alam natin, kilala natin mga Jabesh Gilead. Yung mga Jabesh Gilead nasa beyond the Jordan River, kabila, no? Nasa other side of the river, tribe of Manasseh. Malapit kasi yung pinangyarihan ng kung saan idinikit sa wall yung katawan ni Saul. Malapit yung Jabesh Gilead sa Beth-shan. Narinig ng mga Jabesh Gilead, mga tao ng Jabesh Gilead, kung ano nangyari kay Saul. So yung mga valiant men, mga matatapang na mga lalaki ng Jabesh Gilead, nagsama-sama sila
and traveled all night and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan. Tinanggal nila yung wall. Tinanggal nila yung katawan, sorry. Tinanggal nila yung katawan ni Saul sa wall. Magkatunog, wall, Saul. Pati na rin yung mga anak, nakadikit na rin sa wall eh. Tinanggal nila yung bodies. Hindi binanggit dito kung pinutulan din ng ulo or pinugutan ng ulo yung mga anak ni Saul. Walang nakalagay dito. Dahil lang nakalagay lang dito yung they cut off his head lang. Itong si Saul. And they came to Jabesh and burned them there. So, isinunog nila yung katawan ni Saul nang walang ulo. Yun ang nangyari. Walang ulo, sinunog nila yung katawan ni Saul. Verse 13, then they took their bones. So, syempre, pagkasunog, merong natirang mga buto-buto, and buried them under the tamarisk tree at Jabesh. Nilibing nila sa ilalim ng tamarisk tree sa may Jabesh, and fasted 7 days. They fasted 7 days kasi nag-mourn sila, naglament sila dahil sa pagkakatalo ng mga Israelites sa pagkamatay ni Saul at sa kanyang mga 3 anak. So, under the tamarisk tree at Jabesh. Dito sa 1 Samuel chapter 22 verse 6, it mentioned that Saul was sitting under a tamarisk tree in Geba. No? Alam niyo ba yung tamarisk tree? Ang tamarisk tree, tamarisk tree, shrub siya. Ngayon, pag tumanda siya, nagiging puno siya. Tapos, yung kanyang mga bunga, yung kanyang mga ugat-ugat, kumakalat-kalat yon. Pero wala siyang value. Yun ang tamarisk tree. Unstable kasi. Malalim ang kanyang ugat, pero yung pag tumubo siya, mababa lang siya. Pero tree siya, pero mababa lang siya kasi nagsimula siya sa isang shrub. Tapos pag hindi mo ginalaw yung shrub, magiging puno siya. Pero maliit lang. So, babasahin ko lang no, kung ano ang description ng tamarisk tree. Kasi binanggit, di ba? Dito sa 1 Samuel chapter 22 verse 6. Na si Saul, nakaupo siya under the tamarisk tree in Geba. Tapos, inilibing siya under the tamarisk tree at Jabesh. So, bakit may tamarisk tree? Ano ang significance or nagsisimbolize sa tamarisk tree? Yung tamarisk tree, basahin ko ha, is a thirsty plant with a high evapotranspiration rate, taking lots of water and releasing it into the air. It competes with native plants and can displace riparian habitat. At saka dapat, itong mga tamarisk tree, controlled ang pagtutubo. Kasi, nagiging kumakalat siya, nagiging parang halaman na peste. Kasi walang value yung tamarisk tree. It has caused serious damage. It grows fast and forms thick stands, creating large areas of dense shade. This shade discourages native seedlings from trees to grasses, decreasing the diversity of plants and animals in the ecosystem. It increases fire frequency, lowers water tables, and increases soil salinity. So, walang kwentang tree, yung tamarisk tree. Peste na tree.
Pwede siya mapunta sa isang lugar na nakakaabala siya. Tapos, kung tumubo man siya, hindi na pwedeng tumubo yung ibang mga halaman dahil nandun na yung tamarisk tree. Dahil masyadong swapang itong tamarisk tree. Lahat ng water, gusto niya, kanya, lahat ng mga tumutubo, hindi niya i-allow tumubo. Ganon ang karakteristik ng tamarisk tree. Na parang si Saul. Gusto niya siya lang. Gusto niya siya lang ang magaling. Gusto niya yung lahi lang niya ang maging king ng Israel. Gusto niya sa kanya lahat yung pabor. Yung nagtayo siya ng sarili monument. Para siyang tamarisk tree. Kaya binanggit dito sa Book of 1 Samuel, yung tamarisk tree na naka-identify kay Saul. Hindi to nagkataon. Inallow to ni Almighty Father for us to understand the personality of Saul. Swapang. So tayo, hindi tayo dapat maging swapang. Dapat maging tayo ay si David. Si David, hindi siya swapang. Sinishare niya ang kanyang mga blessings, yung mga plunders niya, sinishare niya sa mga tao. Gusto niya lahat ng tao ay bati niya. Gusto niya peace-loving person siya. Ayaw niya ng gulo. Yun ang ugali ni David. At ang pinaka-importante, lagi niyang ina-acknowledge si Almighty Father sa lahat ng pagkakataon. Kahit na siya ay nung nakalaban niya si Goliath, hindi siya natakot. Harap-harapan niya kinalaban si Goliath. Tayo ba, kaya ba natin yon? May Goliath tayo sa buhay natin. May mga problema tayo sa buhay natin na pinakaharap sa araw-araw. Na ang tingin natin ay Goliath. Pero kay Almighty Father, baliwala yun. Kung magtitiwala tayo sa tatay natin, baliwala yung Goliath. Hindi natin kailangan pang ano ang gawin natin or strategy. Wala na tayong kailangan pang gawing strategy. Magtiwala kay Almighty Father. Yun ang wise decision na gagawin natin. Give it all to our Father. Ganon ang ginawa ni David. Lagi niyang ina-acknowledge si Almighty Father. Kahit na galit sa kanya si Saul, ina-acknowledge pa rin niya si Almighty Father. Anointed siya ni Almighty Father. Laging nasa isip niya si Almighty Father. Si Almighty Father. Kahit ang dami niyang pinagdaanan na gusto siyang patayin ng mga sarili niyang mga kasama. No, nabasa natin, di ba? Akala kasi natin na si David bata at nakipaglaban lang kay Goliath na isang napakalaking tao. Hindi lang yun. Marami pa siyang pinagdaanan. So, nasa process. Maraming process na pinagdaanan si David. Hindi lang si Goliath. Halos araw-araw, nabasa natin, di ba, si David, nagtatago siya kung ano nung ginagawa niya. Nagpunta siya sa lugar ng Philistines, hindi niya alam kung saan siya magpupunta or magtatago para lang maiwasan niya na saktan yung king of Israel na si Saul nung time niya. So, nag-struggle din si David. Akala natin hindi, no? So, nag-struggle din. Lahat tayo. Yung mga tao dito, yung mga prophets, nag-struggle din. Yung mga apostles, yung mga disciples of Jesus Christ. Yung mga nagmamahal kay Almighty Father, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Nag-struggle din sila. Si Joshua, si Moses,
Ang dami nilang pinagdaanan. Pero yung mga tao na kasama nila, hindi nila nakikita eh. No? Kasi iba ang utak nila. Yung mga kasama nila ng mga tao, yung mga people na sumusunod sa kanila, hindi nila nakikita yung kamay ni Almighty Father ang gumagawa ng lahat. Para ma-save sila. So kaya ngayon nandito sa atin yung Bible para makita natin na kamay ni Almighty Father lahat ang gumagawa ng way to save us. Yung mga araw na pinagdadaanan nila, pangkaraniwang araw lang yun. Gaya ng araw ngayon, pangkaraniwang araw lang. Hindi special occasion. Hindi, ito ang time na isusulat na yung first chapter, second chapter, ito ganito ang mga, hindi ganun eh. Pangkaraniwang araw lang. Pero yung mga miracles, isinusulat dito. Ngayon, sa buhay natin, araw-araw may miracles. Hindi natin nakikita. Nakikita ba natin? Kung nasa sa atin, si Almighty Father, nasa sa puso natin siya, araw-araw nakikita natin yung miracles na ginagawa ni Almighty Father sa buhay natin. Yung pag-iingat niya sa atin. Nakaka-experience din ng fear ang mga tao dito sa Bible, si Abraham, Isaac, and Jacob. Pero, mas pinipili nila magtiwala kay Almighty Father. Hindi sila nagpapatalo sa kanilang takot. Hinaharap nila lahat. So tayo, anong gagawin natin? Haharapin natin lahat. Bakit? Dahil yung tatay natin, powerful. Doon makikita ni Almighty Father if we trust Him. Kaya nga tayo nakaka-experience ng mga trials and tribulations. Magtitiwala ba sa akin ang anak ko? So, nakaka-experience tayo ng trials and tribulations, di ba? And then, at the last minute, si Almighty Father gagawa ng way. Ay, nagtitiwala yung anak ko. Sige na, ito na. Miracle yun ni Almighty Father. Araw-araw. Hindi man natin nakikita or hindi man nakalagay sa book, no? Pero miracle yun ni Almighty Father. Hindi man natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isang mga Kristiyano sa buhay nila. Pero, si Almighty Father, gumagawa siya ng way. Kahit walang way. Kahit walang kalye, gagawa si Almighty Father ng kalye. Di ba nga, yung Red Sea, yung River Jordan, hinati niya kahit walang daan doon. Gagawa si Almighty Father. He's powerful. At hindi lang yung mga apostles, disciples, at dito sa mga old covenant, yung mga taong nahirapan. Higit sa lahat, si Jesus Christ. Nahirapan siya. Ang daming trials and tribulations ni Jesus Christ. Yung mga pinagdadaanan natin yan, wala yun sa kalingkingan ng pinagdaanan ni Jesus Christ. Pero, he trusted the Almighty Father. Lagi siyang nagpe-pray. At dahil kay Jesus Christ, mapagbabagyan natin ang buhay natin. Mapagbabagyan natin ang buhay natin dito sa mundo. Dahil kay Jesus Christ. Dahil nakita na natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ? Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin to save us. Nagtiwala siya kay Almighty Father. Even to the point of death.
Nagtitiwala pa rin siya kay Almighty Father. Almighty Father, eto, andito ako, nakapako ako ngayon sa cross. Nagtitiwala ako sa iyo. I trust you, my Father. At sino yung kasama ni Jesus na nakapako sa cross? Na nagtiwala kay Jesus? Kahit na alam niyang nakapako sa cross si Jesus, nagtiwala siya kay Jesus. Kaya nakasama siya ni Jesus in heaven. Ginawa ni Almighty Father yan. Para ipakita na sa atin na there's hope. Ano lang ang gagawin natin? Magtitiwala tayo sa tatay natin. Sa kanya tayo titingin. Dahil yung pagmamahal niya sa atin is great. Yung kapalit ng mga bagay na pinagdadaanan natin dito sa lupa. Wala to sa kalingkingan ng ibibigay sa atin ni Almighty Father. Kaya kung mahirap tayo dito sa mundo na to, yung tatay natin mayaman. Siya ang may-ari ng mundo na to. Siya nag-create ng mundo na to. Kaya kung may tao man nagsasabi na mahirap ka lang, wala ka namang kwenta na tao, hindi totoo yun. Ang tatay natin, creator of this world. Importante tayo kay Almighty Father. Huwag tayong makikinig sa mga tao na wicked ang heart. Makikinig tayo sa tatay natin. Dahil yung pagmamahal niya sa atin, hindi mawawala. At yung ibibigay niya na blessings sa atin, wala sa kalingkingan ng mga pinagdadaanan natin dito sa mundo. He is our real treasure. He is our inheritance. Birthright natin. To be with Him. To be with our Savior, Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.